Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay do sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para kayo updated sa mga isyu ng lipunan at isyu ng ating bansa. So ang ating pag-uusapan sa ngayon is itong inflation rate kasi merong balita na kasi every month naman yan naglalabas silang balita. Usually it's 4th of the month, so it's April 4. Naglabas na naman ng update or report itong Philippine Statistics Authority or PSA. So nung February, kasi ito na yung pangalawang buwan na kung saan inireport nila ang magkasunod na pagtaas ng bilis ng presyo ng mga bilihin. Okay, o yung bilis ng pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin. So yung February is tumaas. Yung January kasi medyo pababa na siya, so nung February is tumaas na naman ng 3.4 at nung last month yung March is nasa 3.7 naman. Okay, so bakit natin to pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi parang marami na rin ang nakakapansin kasi na halos parang every week or every month na lang tumataas yung mga presyo ng mga bilihin at once in a blue moon lang naman sila nag-i-increase ng sahod ng mga empleyado. Okay, at parang meron nga dong balita doon nung nakarang linggo, which is yung ilan sa mga produkto na naman sa ating supermarket is nag-abiso na naman or nag-request na magtataas sila ng mga presyo ng mga bilihin dito sa Department of Trade and Industry kasi kung hindi sila magtataas is malulugi sila or magbabawas sila ng mga empleyado. Okay? At pag-uusapan rin natin kasi itong si Bongbong Marcos, diba, nagta-travel siya sa iba't ibang mga bansa at kasi nung last month is ilang bansa ba yung na-travel niya? Pumunta siya ng Australia, pumunta din siya dito sa Europe, sa Czech Republic at sa France ata or sa Germany. So basta sa Europe. So yun ang sabi niya at napakaraming mga pledges itong natanggap itong si Pangulong Bongbong Marcos at ang sabi niya is mararamdaman na daw ito ng mga Pinoy, but unfortunately until now is wala pa rin nararamdaman yung mga Pinoy. In fact, karamihan nga doon sa mga kilala ko is nag-a-abroad sila. Okay, so hindi natin alam kung totoo talaga itong mga report nitong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kung saan is yung mga pledges sana na inaasahan ng mga Pilipino kasi malaking halaga ng salapi or yung funding niya dito sa travel sa ibang bansa is napakalaki din at kung wala naman pumapasok ng mga foreign investors is parang nagsasayang lang tayo ng funding or ng buwis na binabayaran at binabayad dito sa travel expenses ng ating mahal na Pangulo. Okay, sana man lang is magbunga na at maramdaman na ng mga Pinoy yung mga travel pledges na ginawa ng ating mahal na Pangulo. So, kakaiba talaga yung inflation rate ngayon, no? Kasi doon sa ating previous administration na si former President Rodrigo Roa Duterte is meron namang inflation. Tumataas naman, for example, yung sa langis, 'di ba? Tumaas yung langis dati, pero yung sa mga bilihin is nakokontrol 'yon at hindi talaga masyadong ramdam yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasi nauutusan ni former President Duterte yung Department of Trade and Industry at yung mga cabinet members niya, yung sa NEDA, yung sa economic team niya is nauutusan niya at gumagalaw talaga sila lahat para solusyonan yung mga problema ng bansa, especially nga dito sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pero ngayon is nakakapagtaka kasi parang iba talaga yung presyo ng mga yung pag-angat ng mga presyo ng bilihin is parang very parang napapadalas na. Okay, at yung pag-increase naman ng sahod is once in a blue moon lang nangyari, pero yung pagtaas sa mga presyo ng bilihin is parang madalas na or parang every week or every month na nangyayari. Okay, which is very unusual. So something is wrong at meron ng balita na kung saan is magtataas naman ang mga presyo ng petrolyo or ng langis. So bad news na naman yun para sa ating mga kababayan kasi kung tataas yung presyo ng langis, of course is tataas din yung mga presyo ng mga bilihin. At
ang napapansin din natin dito mga kapolitika is meron bang ginagawa ng mga countermeasures, merong mga aksyon na ginagawa yung ating gobyerno para labanan itong pagtaas ng mga presyo ng mga bilhin. For example, yung pagpapataas ng produksyon ng ating mga agriculture products kasi doon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority is yung mga pagkain talaga yung unang naapektuhan dito sa inflation. Okay? So ano ba dapat yung gawin ng gobyerno? Ang dapat gawin ng gobyerno dyan is maging self-sufficient tayo na kung saan is hindi tayo umaasa doon sa mga imported products. Okay? Instead na kasi marami kasing bali-balita, 'di ba, yung smuggling, 'yun ang nagpapalala dito sa inflation kasi yung smuggling, yung hoarding din ng mga produkto, isa din 'yun sa mga nagpapataas ng presyo ng bilhin kasi yung law of supply and demand, 'di ba, kung mababa yung supply, so of course yung demand is tataas, so yung presyo is tataas rin at yung cost of yung ginagamit ng mga farmers natin is mahal yung mga abono or mga fertilizer. So of course ipapasa rin nila yun sa mga consumers. So yun po yun mga kapolitika. Pero ano ba yung dapat na gawin ng gobyerno dito sa inflation? Okay, unang-una is tututukan natin yung agriculture products. Just like yung panahon ng tatay niya, 'di ba? Sabi doon is tayo nag-i-import dati yung i-export ng mga bigas, binibida ng mga loyalista na kung saan is tayo umano yung nag-i-export ng bigas sa ibang bansa at yung mga ibang bansa is nag-aaral daw dito sa Pilipinas ng farming, especially itong sa rice industry. At nung bumabalik na sila doon sa kanilang bansa is nagagamit yung teknolohiya or yung kaalaman sa pagsasaka. So bakit ngayon hindi ma-apply kung totoo talaga itong tatay ni Bongbong Marcos is field niya yung farming at bakit ngayon is parang hirap, parang hindi naman namana siguro ni Bongbong Marcos itong kakayanan ng kanyang papa. Kasi yung agriculture talaga is dapat tutukan ng ating mahal na Pangulo na kung saan is magbigay ng mga subsidiya dito sa mga farmers, dito sa mga magsasaka, and magbigay ng mga abono or mga pataba or mga pesticides kasi kung mababa yung production cost, kung mababa yung budget ng mga farmers kasi nagbibigay yung gobyerno ng mga subsidiya sa kanila. So of course, kahit mababa yung benta ng mga farmers dito sa mga consumers, okay lang kasi mababa din yung production cost nila kasi merong subsidiya or meron silang tulong na tatanggap dito sa ating gobyerno. So ganun po yun mga kapolitika. Pero kung wala silang mga ayuda, wala silang mga subsidy wala silang subsidy na tatanggap sa ating gobyerno. So of course, yung kanilang production cost is ipapasa nila sa consumer, so which is magre-resulta doon sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. And may nabalitaan nga tayo, 'di ba, yung ibang mga farmers na is hindi na sila nagsasaka kasi napapagod na sila at mababa yung pasa nila sa mga consumers kahit mahal yung kanilang production cost kasi dito dahil sa mga smuggler, merong competition na nangyayari pag pinapapasok yung mga smuggler and patay din yung ating mga farmers, mga kapolitika, kasi mababa yung benta nila kasi may kipagkompetensya nga dito sa mga smuggled products. Okay, so yun ang naging problema bakit tumataas talaga itong ating mga produkto, especially dito sa food, kasi yung base doon sa pag-aaral is food mismo yung punteriya at yung main talaga na problema kung saan is bakit sobrang mahal ng ating mga bilihin at lalo pang tumataas. Okay, so yun lamang ating pag-usapan dito sa isyong ito mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi at suggestion dito sa ating gobyerno kasi lahat tayo dito ay apektado. Again, don't forget to like and subscribe, comment kung kayo ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.